Bago ang lahat, may joke kasi ngayon sa TikTok na wag malalaman ni Kevin Durant na mayroong pang sapat na cap space ang San Antonio para makakuha ng isang star player. So napapanood ko lang yon sa mga skit na mga ginagawa ng mga fans. Papasok naman ang Game 1, in-encourage ni Dylan Harper si Wembanyama at Stephon Castle na bumawi kontra sa Knicks dahil sa pagkatalo nila sa NBA Cup noong nakaraang December. Doon din kasi nagsimula yung run ng San Antonio bilang best team. Ang Knicks din ang isa sa tumapos ng winning streak ng San Antonio mula January hanggang April. Kaya gusto rin bumawi di umano ng Spurs sa kanila. Kasabay rin kasi yan ang sinabi ni Towns na nakaharap na nila ang San Antonio at nanalo na ang Knicks. Particular to sa regular season at in-season tournament. Kasabay din kasi to ng hype na binibigay ng media sa San Antonio papasok ng finals at Game 1. Si Dylan Harper naman, taga New Jersey, kaya most ng team na pinanonood niya, Brooklyn at Knicks. Based din kay Harper since childhood, gusto niya makapaglaro sa Madison Square Garden. Yung unang game niya sa MSG, natalo no ng San Antonio, natambakan pa. Si Harper merong 8 points, 3 rebounds at 4 assists. Kaya din siguro in-encourage siyang bumawi sina Wemby at Castle sa Knicks sa finals. Aware din si Josh Hart sa narrative sa NBA Finals na sinabing iba nung nakaraang December ang magiging matchup nila ngayon. Technicality, hindi nangyari yung NBA Cup nung nakaraang December para sa kanila. Ayon pa kay Josh Hart, nung nakalaban nila ang San Antonio, mas bata si Wemby, Castle at Harper na biglang naiba sa loob lamang ng 5 buwan. Si Stephon Castle kaka 21 pa lang nun. Si Wemby 21 years old, papasok ng kanyang 22 years old. Si Harper, 19 years old pa lang nun. Biglang nag-mature agad yung tatlo sa loob ng 5 buwan. Kaya sila naging best team mula January hanggang April. Merong run ang San Antonio mula February until end of March na 3 beses lang sila natalo. Ang 3 teams na tumalo nun dito sa San Antonio ay ang Knicks, Hornets at Nuggets. At ang laki ng pinagkaiba ngayon ng San Antonio nung huli silang tinalo nitong Knicks. Kaya salungat ang sinabi ni Josh Hart kontra sa sinabi ni Towns na nakalaban na nila ang San Antonio at natalo na nila. So ito nababasa ko lang online. Marami kasi nagkukumpara sa run ni Manu Ginobili kay Dylan Harper. Parehas silang second unit sa San Antonio sa kanilang championship run. Kaso si Manu Ginobili sa rookie season niya, 25 years old rookie na. Ilang taon na siya naglaro sa Europe bago pumunta ng San Antonio na batak na siya bilang pro. Based din kay Coach Greg, nung dumating sa San Antonio si Manu Ginobili, walang nakakakilala sa kanya. Kaya kahit si Coach Greg nagtaka kung ano ang kaya niyang gawin sa NBA na noon nangangapa pa si Manu dahil iba ang style ng Europe at NBA noon. Solid lineup din noon ng San Antonio nung era ng 2003. Dahil yon kina Duncan, Parker, Robinson, Steven Jackson, Bruce Bowen, Steve Smith at ang 6-man ng San Antonio talaga si Malik Rose. Si Manu expected kasi no napapasok talaga sa second unit sa San Antonio dahil loaded no ng starting lineup nila pati din ang second unit. Si Harper iba ang narrative niya pang starting unit at kung paano siya ilalagay behind dito kay Fox at Stephon Castle. Meron din kasi noong 2003 na maaasahan 6-man yung Spurs at hindi namang inaasahan ganong kagaling itong si Manu. Kahit si Tim Duncan nun, hindi rin kilala si Manu Ginobili na magiging ka-teammate niya. Pero pinurso kasi ni Coach Greg at sinabi pa dati sa mga storyline, tinago talaga ni Coach Greg si Manu Ginobili bago pinapunta ng San Antonio. Based din sa mga write-ups, may say pa kasi si Coach Greg sa San Antonio ngayon. Siya pa rin kasi ang boss nun. Kaya kinopya lang niya yung blueprint ng 2003 run ng San Antonio para sa lineup kay Harper. Pagdating kasi ni Dylan Harper, second overall pick siya, tinagpa ng ibang mga team na franchise-changing player. Hindi naghabol ng starting unit itong si Harper, tinanggap agad niya yung 6-man role sa San Antonio. Iba din ang style ni Harper kontra kay Manu. Mas tinawag na control yung mga play ni Harper, kay Manu kasi merong pagka-flashy at European style. Pero ang pinoint out talaga nun, ganong kadaling tinanggap ni Harper yung kanyang role kahit pa siya ang second overall at second best player nung nakaraang draft. Kasi yung mga player ngayon namimili na ng team kung sino ang magdadraft sa kanila, nangihingi agad ng role at minsan pera.
Kaya si Harper, iba din kasi talaga dahil pinalaki ng Pinay. Isa pa doon, minentor naman kasi talaga ni Manu Ginobili itong si Dylan Harper. Pero base kay Harper, parehas kasi silang kaliwete. Kaya ang panonoorin niya at kokopyahin niya yung mga left-handed na player. Kaya pala niya binanggit dati si James Harden at willing siya maging 6-man dahil gano'n ang nangyari kay Harden. So isa pa doon, puwera usog, si Harper ang isa sa mga player na pwedeng maging pang-anim na father and son na nag-champion sa NBA kasama yung kanyang tatay si Ron Harper Sr.